He will surely accomplish your vows, and surely perform your vows. Therefore hear ye the word of the Lord, all Judah that dwell in the land of Egypt. Behold, I have sworn by my great name, saith the Lord, that my name shall no more be named in the mouth of any man of Judah in all the land of Egypt, saying, The Lord God liveth. Behold, I will watch over them for evil, and not for good. And all the men of Judah that are in the land of Egypt shall be consumed by the sword, and by the famine, until there be an end of them. Yet a small number that shall escape the sword shall return out of the land of Egypt into the land of Judah, and all the remnant of Judah that are gone into the land of Egypt to sojourn there shall know whose word shall stand, mine or theirs. And they shall be a sign unto you, saith the Lord, that I will punish you in this place, that ye may know that my word shall surely stand against you for evil. May sabay. Thus saith the Lord, Behold, I will give Pharaoh, king of Egypt, in the hand of his enemies, and into the hand of them that seek his life, as I gave Zedekiah, king of Judah, into the hand of Nebuchadnezzar, king of Babylon, his enemy, and that sought his life. Let's pray, Lord, masalamat sa masalita. Panginoon, we pray, kayo pong pala. Naintindihan po namin, kahit continuation na rin po ito ng last week. May bagong aral po dito, makikita namin. Tuto kami, Panginoon, na magsuri din, Panginoon. Makita namin yung mga messages nyo doon sa mga ganitong pagkakataon, kwento. But may mga nangyaring hindi maganda. Apply namin sa aming sarili, Panginoon. Mag-warning ang bawat isa. Kailangan po, Lord, again, kayo pong pagpalain ang aming pag-aaral, kayo pong malalatin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mga po na po. Reading pa lang, 8 minutes na, no? Okay, good evening po sa lahat. Medyo mahaba, no? Last week, konti. Balikan natin po, Jeremiah 40. Navigating in a disadvantaged position. Yun po yung nag-umpisa na nga po, no? Patay na nga si... nahuli na sila, na-conquer na sila, pero meron silang leadership na pinalit, mga Gedaliah. Pero sa 41, they were afraid of them. So kasi nga takot sila kasi pinatay nung isa nung kasama nila, si Ismael. Yung si Gedaliah. So doon yung takot nila, yung chapter 41. No? Pero 42, tanong sila kay Jeremiah, kaya title natin na When People Ask But Won't Obey. Tanong-tanong sila, hindi naman susunod. So nakita na nga natin yung last week, nagtiwala kasi sila, ito yung maiksing chapter, no? Pero ang ina-highlight doon is yung kung paanong sila actually nagtitiwala sa pupuntahan nila somehow. Okay tayo doon, pag pumunta tayo doon, kahit na sinabi ng Diyos na wag. And title natin, Trusting a Protector Who Is Already Under God's Curse. And doon yung curse, dito na ulitin na naman yung iba dito. Okay, pero title natin ngayon, medyo interesting ngayon ang dami. Title natin ngayon, sinabi kanina sa last verse, no, na parang sa 28 meron din. My word shall surely stand. Ano yung sabihin ng stand? Tayo, di ba? Yan yung literal, no? Pero, pag yung salitang pinag-usapan natin ay tatayo, madalas yan kahit sa mga debate o kaya sa diskusyonan. Di ba? Nung sabihin ng tatayo, may nagtatalo. Sino yung parang mananalo, di ba? Kasi pinagpapaliwanag tong isa. Kunwari, pre-trib ba o post-trib? Sino kaya? Pag nag-uusap yan, alam mo na kung marunong yung nasa Bible mo talaga post-trib. Pre-rat, okay? So, yung Calvinist, laglag din yan. So, yun. So, bakit malalaglag? Yun ang ating Ibig sabihin kasi yun ang totoo. Okay? At kahit sino nagtatalo sa politika, ganyan yan, kahit sa kumpanya, kahit sa bahay, di ba? Ang natin. Saan tayo punta ngayon? Sa church tayo, ha? Hindi, gusto kong maggala, eh. Sino masusunod? O, depende kung sino yung malakas doon, di ba? O, pagkatotohanan naman ang pinag-uusapan, yung diskusyon. Kasi meron minsan, yung iba ay natatalo parang gano'n sa diskusyonan, either di marunong, pero madalas, ang nananalo siyempre, nasa katotohanan. Amen. So makikita natin dito, may mga pagtatalo dito eh. Sino masusunod? Alam na natin ang Diyos eh, pero
Ang Diyos kasi hindi niya sinahayaan tayong ano eh. Yung agad-agad malalaman mo, palo agad, marireveal agad yun. Hindi ganun ang Diyos eh. Napansin niyo ba yun? So, pero, darating yung time na malalaman din, magkakaalaman din. So, makikita natin yun. Kaya title natin ngayon, My Word Shall Surely Stand. Yung sinabi ng Diyos, yun ang mangyayari. Kahit pa hindi paniwalaan ng iba. Okay, applicable sa atin ngayon yan. Mga sa inyo, sinasabi, mag-toothbrush ka, hindi mo natindihan kung ano. Magkakaalaman later, yun, pag nakakita mo yung ngipin mo, wasak na. Tama pala si tatay. Eh, ganoon sa kayang people, sinabi na magtapat sa Panginoon. Parang di sa panahon ngayon, di siya parang di, may nagkaiba nun. Yeah. Pag dumating na yung panahon, ay, tama pala si pastor. Sa case nito, ang Diyos. Pero ang ating subtitle, ito yung mahaba. Yung mga, ano dito, mga specific topic na nakita ko, is yung idolaters. Kaya subtitle natin, Defiant Idolaters, Feminist, and Superstitious Pagans. Ang dami, no? So, babanatan natin lahat ngayon yan. Nakita natin sa chapter, eh. Kung magtataka may feminist dyan, paulit-ulit. The wives, the women, napansin nyo kanina. So, lahat po yung dadaanan natin. Okay? And then, yun, sa idolater, yung Queen of Heaven. Dito nabanggit ng 3 beses yan. Once sa Jeremiah 7, kung naalala nyo pa yung Jeremiah 7, nabanggit na talaga, kumbaga, yun ang uso nung sa panahon nila. No? Kaya, gagamitin natin sa ano nito, si Mary. Kunwari. Kasi, yun po talaga ang tawag nila doon. Yun ang tawag. May nakita ko dyan ilang, kung saan simbahan nila dyan, nakita ko. Queen of Heaven, Mary, the Queen of Heaven. Yun ang tawag nila. Kung nagbabasa sila ng Bible, di nila gagawin yun eh. Kasi hindi sila nagbabasa eh. So, ang dali nilang mabiktima. Nakikinig ba kayo? Si Mary, ginagawa nilang Queen of Heaven. Makikita natin kung sinong Queen of Heaven sa Bible. Okay, so umpisa natin. Pero i-summarize ko po muna, no? So, nakita nyo na rin kanina. Kung mabilis kayo, kuha nyo na yun eh. Pero ang summary po nito, yung last time, di ba? Di sila nakinig. So, pumunta na nga sila doon last week. Okay? Sumama naman si Jeremiah. Kasi hindi natin alam kung yun ay pinilit sila or wala na talagang matitira doon. So, yun. Ang summary niyan, of course, i-rebuke sila ni Jeremiah. And then later, sasabihin na naman ng Diyos ang gagawin niya, paparusahan sila, mauubo sila halos. Okay? Pero malinaw, may matitira eh. And then, sinabihan na sila ng ganon, matigas pa. No? Kaya, makikita natin dito yung judgment sa kanila. Okay, medyo mahaba pero saglit lang to. Ready na kayo? 2 oras. Ayan, so yun nga, the word of the Lord came to Jeremiah. So, andun na sila, sa Egypt. Kinausap na naman Diyos si Jeremiah. Anong gagawin niya? O ba? Hindi pa tapos yun. So, ganun po ang likod na Diyos. Pansinin nyo ha. Yung mga mawawala dito, habang nandito kayo, nag-umpisa kayo, naririnig yung salita ng Diyos. Tama? Nararamdaman ko na, pawala na kayo. Sa palagay nyo, anong gagawin ko sa inyo? Ayaw ko munang banatan. Kasi baka ano eh. Ganun pa rin, wala na tayong babaguhin dito eh. Ano nga, sa response kasi ng tao yan. Never yung susisiin yung Bible at ang ano. So, ganun si Jeremiah. May pag-asa pa. Medyo natuto na sana itong mga to. Diba? Yun yung una dito eh. Sinakita nyo na kung nangyari nga exactly yung sinasabi ng Diyos. Saan kayo? Uy, matututo, matatakot na siguro. Parang mga anak ko minsan. Pag napalo yan, biglang bait yan. Maya-maya, ilang araw na, parang nakakalimutan na nila. So, minsan ganyan tayo, sa totoo lang. Sana hindi tayo ganun. Ngayon na, so kinausap na naman ng Diyos si Jeremiah. Kinalaman, of course, yung mga tao din na pinaglilingkuran niya eh. So, ito yung mga lugar kung saan sila ay kumalat, no? Sa Egypt na po yan.
So sabi, the say the Lord of hosts, the God of Israel, you have seen all the evil. Nakita nyo na, nangyari ha. So, ang tamang response niya, matututo ka na. Okay? Nakita niya, nasakop sila, ang dami namatay. Yung mga kaharian nila, yung mga bahay nila, sira. Halos wala na nakatira. Okay? Because of their wickedness which they have committed to both me and bakit sila pinarusahan ng Diyos? Okay, malinaw na prinsipyo to ha. Pag ginagawan ka na ng Diyos ng something na alam mo nang wala na ibang gagawa, okay? Nagkaroon ka ng sakit na parang posibleng ano. Nagka-COVID ka, lahat wala, kung ikaw lang meron. Ano yun? Kailangan paramdam na ng Diyos yun. Prinsipyo sabay, paulit-ulit yan. At, kaya naman siya nagparusa, galit siya. Okay? Alam nyo, kaya isang hirap mag-pray, isang lalakas din makasal ng mga ano eh. May hinahina ka. Oh, galit na ang Diyos, magagalit daw. Gano'n eh. Pero totoo yun. So, dapat tayo, nararamdaman din natin yun. Hindi tayo yung tipong ano, pag inasar ka ng gano'n, wala na mga tang Diyos eh, baliktad, no? So, sila dito parang gano'n pa rin. Mamaya makikita nyo kung gano'n katigas ulit ng mga to. Sinabi niya dito, saan nagalit ang Diyos? Kasi nga, nag-burn kayo ng incense at naglingkod sila sa ibang Diyos. So, foul yun sa Diyos. So, anong katumbas natin ngayon dito? Di ba? Itong mga, pray natin yung mga umatin. Riverside, Riverview. Nagte-text na naman ngayon, parang gano'n naman. Laking ganyan naman eh. Naalala niyo, marami na tayong ditong ang ganda ng sa simula, bandang huli, pagbabawalan ng sino, hindi mo alam kung bakit, nakitang, ano na naman eh. Patay lang natin. So, nagsasabihin doon. Yan. So, may mga bagay na bigla-biglang tatalikod sa Diyos. Okay? Ganyan ang kalakaran dyan. Pero of course, managot sila sa Diyos. Ganun lang kasimple yun. So, yun, parang, anong pinagpalit nila sa Diyos? Diba? Kayo, pag hindi kayo umatid, anong gagawin nyo? Kumari, lalo pag nasanay na kayo. Diba? Yun ang pinagpalit nyo sa Diyos. Kung basketball man yan, kunwaring aral. Dito, maglilingkod na rin lang sila sa Diyos. Sa Diyos-Diyosan pa. Pag di ka naman naasar, no? Mag-i-incense din sa Diyos-Diyosan pa. So, di galit na galit talaga ang Diyos. At maganda ito, daming dito eh, no? Whom ye know not. Ulit-ulit yan, di ba? Ibig sabihin, hindi nyo nakakilala yan. Ibig sabihin, inimbento lang yan. And then, nagpapauso kayo, ba't kayo sumasamba sa Diyos-Diyosan? Kaya galit talaga ang Diyos. Ngayon, howbeit I send to you all my servants, the prophets. So, paulit-ulit po sa Bible to. Sabihin, hindi nyo pwedeng sabihin wala kayong sinugo sa inyo ang Diyos. Lalo sa inyo, dito ngayon. Okay? Maaga pa, nag-preach na, alam nyo kung ano yung kinagagalitan ng Diyos. So, ganun din sila. But i-hearken not, ito yung bago pa sila sa kupin ha, pinapaalala lang ng Diyos. Hindi kayo nakinig, at hindi kayo nagbago, tumalima. Hindi kayo tumalikod sa kasalanan, tuloy-tuloy kayong maglingkod sa Diyos-Diyosan. Ngayon, nagalit ang Diyos. At binabanggit niya pa yung cities kasi nga pag naaalala mo, sino ang maganda cities ngayon? Maganda bang cities yung Ang Tel Aviv, tinatamaan din doon ng mga anong mangyayari ko na anong maganda Marikina, Quezon City. Siyempre, nasa memory mo pa yun, ang ganda ng mga torre dyan. Dito kami kumakain. Kasi yung sira na. So, dapat tumatak sa utak natin yun. Nakikinig ba kayo? Ganon din kayo, kunwari, malakas ka dati, ginagamit ka ng Diyos, mamimiss mo yan pag bigla kang huminto. Tapos magkukumpara mo, ay dati, soul winning kami ng ganitong oras ngayon, gala. Hehehe. Nakakatuwa, kunwari. So, maalala mo yun, sila din, then, sana matutunan nila dahil matutunan. Therefore now, the say the Lord, God of hosts, God of Israel, yan. So, yan, ginawa niya, pinawasahan kayo. At marami namatay. Halos walang natira. Ginalit nyo ako.
Ulit-ulit eh, no? Ito, merong ano dito, interesting sabi dyan, that ye might cut yourselves off. Sa Tagalog, kaya nyo ginawa yun para mamatay kayo. Gagawin mo ba yun para mamatay kayo? Again, talinhaga po yan. Parang kahit mga bata, kunwari, di ba, kunwari, loko-loko. O kaya kunwari, tumatakbo sa kalsada. O sige, patayin mo na sarili mo. Parang ginagano natin, di ba? Ayaw natin, pero yun ang parang ginawa mo ng sarili mo yun. Pag ikaw ay nagpabaya, no? Kasi yung mga bata naman, sinabi ng babae, sabi huwag kang magsarili dyan, madilim, ginawa mo pa rin. Parang ano na sa'yo, parang ikaw gumawa sarili. Yun ang talinhaga dito. So sila, parang pinatay nila sarili nila kasi ginalit nilang Diyos. And that ye might be a curse and a reproach among all the nations of the earth. Yun. So iba naman sa'yo, hindi namatay, kahiya-hiya naman kayo. Kasalanan niya, parang ganun. So ito, tanong lang, have you forgotten? Sino dito malilimutin? Kaya nga po yung palo talagang nilalakasan yan eh. Para hindi mo makalimutan, hindi mo na gawin yung hindi mo dapat gawin. Sila nakalimutan. Nakalimutan nyo na ba? Especially ito, yung wickedness of your father. Itong may mga napaglikotan tayo ganito, sinabi na ito yung tatay mo, ganyan, huwag mo nang gayahin, gagayahin pa. May mga ganun. Ano ba to? Natuto ba to? Hindi. Pero may ganun. Okay, pag may mali yung tatay nanay mo, kapitbahay nyo, huwag mo nang gawin. Nakita mong sinapit nila. Inisa-isa pa dito, yung tatay mo, yung hari nyo, lalo yung mga hari. Kahit tayo ngayon, madalas nakabanggit ko sa ginawa ni ganyan, si Duterte, di ba? Ba't hindi ko gustong banatan lang. Kasi nga, nung una, alam nyo rin yun, alam nyo, yabang. O ngayon, wala siyang kalaban-laban ngayon doon. Sasabihin ko, hindi ako natutuwa lang. Okay, para maalala nyo. Ganon ang Diyos pag magparusa, kahit mayaman yan, tinapatan siya ng Diyos eh. Yung hari nyo, yung asawa nyo, yun yung una. Wickedness of your wives. So, hindi madalas yan, pero nga dito kasi ma-highlight yan. And your own wickedness, of course, kayo din. And the wickedness of your wives, pambira, inulit pa. So, makikita nyo bakit puro wives dito at saka woman. Kasi kami kinala sa feminist, makikita natin yan. Which they have committed in the land of Judah, in the streets of Jerusalem. Anong kinalaman streets? Pag nasa street po, naalala ko yung Catholic na naman eh. Minsan yung mga kalokohan, tinatago, di ba? Pero yung talagang sobra na, hinahayag pa. Parang mga bakla, di ba? Nagparada dyan. Pinarada pa nila yung karumal-dumal na kasalanan nila. Yun ang tinupunto ng Panginoon dito. Ang tigas nyo, parang gano'n. Pinaparada nyo pa yung kasalanan nyo. Yan. Therefore, thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, behold, I will set my face against you. So, yun na naman. Okay? Naparusahan na kayo, ang bansa nyo. Medyo nalungkot kayo. Tapos ngayon, hindi na naman kayo sumunod. Eh, galit na naman ako sa inyo. May mga idea po kasi tayo minsan na, Lord, kahit mga bata, tama na, napalo na kahapon yan eh. And tigas pa rin ang ulo ng gagawin natin. Oh. Sino bang gustong mamalo? Ang Diyos ayaw na ayaw niya yan eh. Ulit-ulit sa Bible, God is merciful. So, tuloy sila, ayun na naman. Andiyan na yung sumpa na naman. And I will take, anong gagawin sa kanila? Isa-isa na naman, parang dati. So yung mga, marami sila, may natira doon, nag-disobey pa rin, sinabi na huwag muna sa Egypt. Kayong mga natira, accept their face and to go, yung mga tinutukoy dyan, talagang gusto nila eh. Di ba? Naalala nyo last week, tsaka last week, kahit sinabing huwag, talagang set their face, basta, gano'n. Punta ako doon, sa Egypt. Di ba? Para sa inyo, tingnan nyo. Ngayon, salamat, nadadala pa kayo dito. Tama? Darating yung panahon, maniwala kayo, dami ko na nakita sa amin noon, dito. Pag talagang tinigas na mo yung mukha mo, basta, alis na ako dito, hindi na ako. Wala naman talagang walang magagawa, pero tanong. O ano mangyayari? So ito na nga, ito, i-alay natin sa sarili dito. Okay, kayo, nagtigas mo, gusto nyo pumunta sa ayaw ng Diyos. Pumunta kayo, they shall all be consumed and fall in the land of Egypt. Andun sila sa lugar, nakala nila mahuligtas sila. Doon sila mapapahamak.
They shall even be consumed by the sword. Inulit lang, para maliwanag, mamamatay sila. Yung kalaban nila, hahabulin sila doon. Baka naman yung mga mahirap, di na Hindi, lahat. They shall be execration and astonishment and a curse and a reproach. Ulit-ulit na po tayo dyan, no? So, bakit ganyan si Kunwari, nakakita ba kayo ng taong na pahamak sa kalokohan niya? Nakita na ba kayo? Dati minsan di natin alam Ba't ganun yun? Di ko alam. Kaya pag nalaman mo yung kwento, bakit may bangas yun? Bakit poto lang kamay niya? Loko-loko yan May iba naman, dati yaman yan dati ganyan yan sikat na sikat yan malusog yan Kasi ganito ginawa niyan. Ayan, so nakakahiya. At mangyayari wag sana nangyayari sa inyo. Amen? Pero huwag niyong subukin ng Diyos. For I will punish them that dwell in the land of Egypt. Sila yun. Lahat sila doon. Kasi pumunta sila doon, kala nila protektado sila doon. Ang Diyos, paparusahan din pala Egypt. Di nila alam yun. Ngayon, sinasabi ng Diyos, paparusahan ko yan. Okay, didamay sila doon. Okay, sword, famine, and pestilence. So that none of the remnant of Judah, which are, so wala sa inyong makakaligtas. Pero mamaya, mayroon siya dyan, yan. Walang makakatakas. Kasi gusto nyo pumunta doon. At walang makakabalik. Except yung mga makakabalik. Ganun But such as shall escape. So meron pa rin nakakatakas. Minsan ganun talaga kung nasa 1,000, nakatakas yung 5. Ano yan sa ilan? 995. Ganun din, halos patay din, di ba? Then all the men which knew that their wives, ito na naman yung wives, ito na yung feminism. At kayong mga lalaki, na alam nyo yung asawa nyo, anong ginawa ng asawa nyo? Ayun, sila yung nangunguna na magsamba sa Diyos-Diyosan. Bakit sila yung tinutukoy? Sila yung ina-address? Kasi nga, ang lalaki dapat ang boss, di ba? Sila yung, pag nakita mong asawa mo, anak mo, yung ginagawang mali, ikaw yung sisita dyan. Naalala nyo yung kay si Eli? Lagi natin pag-usapan yun So, sila yung pero, ito mga babae ito, ba't ganito ka Mamaya makikita natin. And all the women that stood by, a great multitude. Sinabi na kanina, yung lalaki, yung asawa nila, and then sila mismo, mga babae, marami sila, even all the people that answered, sinagot na nila si Jeremiah. So, ang dami sinabi ni Jeremiah, sinabi ng Diyos, sinabi ni Jeremiah, negative, di ba? Anong gagawin itong mga to? Pag nakarinig kayo ng winawarningan kayo, malinaw, anong gagawin nyo? Again, depende na naman Kung wala kang tiwala, di ka makikinig. Matigas talaga, gusto nyo talaga yung kasalanan nyo, ayaw ko na mag-church kasi sarap bang lang, relax. Takot dyan sa Diyos, alam. So, pinanindigan na. Anong gagawin nila? As for the word that thou spoken, dahil mo sinabi, anong gagawin namin dyan? We will not hearken unto thee. Sakit mo, no? Pero mas matibay mo si Jeremiah, pero matindi rin itong mga to. Nakakalungkot, talagang, kaya nga ang title natin ulit, Defiant idolaters, feminists, and superstitious pagans. Sinabi defiant, talagang, gano'n ba? Ang nilalabanan. Ang salita rin, sinalala niya sino ba yung sinabi niya? I defy this day the army of the Lord. Si kalaban ni David. Wala yan. Mga nilolo, army pa kayo ng Diyos. Ginaganon. Parang ganun yung mga to Kaya kayo nga, kung lingkod kayo ng Diyos, dapat matibay-tibay kayo. Naintindihan niyo ba? Kasi iba, pag atras agad. Yan, topic natin, soul winning. Ganyan. Pero ang ganda dito sinasabi ng Diyos, para maintindihan natin, ganyan, may mga taong ganyan. Hindi lahat, pero may mga taong ganyan, kaya matuto tayo.
Amen? Hindi ka may kinig sa'yo. Ano gagawin nila? But we will certainly, sigurado. Anong gagawin nila? Whatsoever goeth forth out of our own mouth. Salita ka ng salita dyan. Wala kang pa sinasabi mo. Magkasalita rin ka. Ganito mga kulto eh. Kung sinabi mo ng kaligtasan ay by faith, through faith, by grace, through faith, only in the name of Jesus. Mayroon silang tinuturong iba. Dadagdagan, babawasan. Sinabi ng masama, idolatry, hindi naman ito idolatry. Tinutumbasan yung sinasabi mo. Sinabi na, huwag pumunta, hindi, punta kami. Sinabi ng umatay na, huwag na. Magsabi ng totoo, mag-pray, magbasa. Ano sabi mo? Ano ba sabi ko? Ano ba gusto ko? So basically, sinabi lang nila doon, yung ayaw mo, kay Mary tuloy. Sa Queen of Heaven, ayaw mo Doon maraming mga Diyos-Diyosan niya, particular sa Queen of Heaven. Siguro itong mga yun ang kanilang patron, siguro. Lang yung patron. Hindi Katoliko, hindi niya alam yun eh. Ng mga Katoliko, may patron saint na tinatawag sila. Ibig sabihin, sa lugar na to, di ba? Kaya may San Mateo, may San Andres, may San Isidro. Yun ang patron saint nila. Yun yung lagi nilang mga taga doon, yun ang kahiligan nila. Anyway, to pour out drink offerings. So, tutuloy-tuloy lang nila magsamba sa Diyos-Diyosan. Tigas ng ulo, no? As we have done, we and our fathers, our kings, our princes. Ba't sinasabi pa yun? So, ano na naman to sa Catholic na naman? Kasi ito yung sinasagot sa atin, di ba? Sasabihin mo, ito yung sinabi ng Diyos. Ito yung ginawa ng lola ko, eh. Ito yung ginawa ng mga Bicolano, eh. O, taga-San Mateo, talagang Katoliko, eh, di ba? Ganyan yung mga sagot, walang sense, pero yun ang nila. Kaya kung mali kayo, anong ginawa ng lola mo yan, nanay, tatay mo, di ba? Ba't di mo alam yung totoo? Yan. So gusto ko lang yan prinsipyo talaga yung salita ng Diyos. Wala silang may sagot eh. Pero, ito yung mga kinakapitan nila. So, handa yung sarili nyo dyan. Okay, alam natin mali pero at least alam na natin na mga ganyan sagot yung mga yan. Hindi natin, walang sense yun, pero actually, subliminally or indirectly, ang ginagawa nila dito is yun nga, itinataas nila yung kanilang tradisyon over the truth. Kahit malinaw sa Bible, ito ang dapat. Yung mga lolo namin malay mo sa lolo mo, hindi mo alam cities of Judah and the streets of Judah. Nabanggit na namin streets, di ba? Sabihin, ito yung pinaparada namin ba't namin hintuan to? Kung mali nga for then, ito na yung matindi dito. For then, had we plenty of victuals. Sa Tagalog, nung sumasamba sa Diyos-Diyosan nila, kala nila dahil doon, kaya sila maraming pagkain. Victuals is pagkain. We were well-to-do, mayaman, or maayos yung aming kalagay, walang gera. And so, no evil. Wala dati nung sumasamba kami kay walang ganito eh. Ito yung mabigat dito. Ang tanong, yun ba talaga yun? Kaya talagang walang gera? Binanggit na nga mamaya, babalikan ulit ng Diyos yan. Kaya ang hirap makipagtalo minsan sa ganito, pero kaya agad inaaral natin to, prinsipyo yan. No? May mga nonsensical na isasagot sa iyo yung mga tao. Pero may pinanggagalingan. Pero mali. Okay? So yung kanina, parang yung mga tradisyon, ang ginagala, tinataas nila din yung kanilang tradisyon, kanilang minuno, kanilang lugar, mga ganyan. Kaya ang mga Kristiyano po, wala tayong ganun Bicolano kami, galing kami, Amerikano, wala tayong ganun dapat. Mababaw yun. Pakialam ko sa'yo kung saan ka pinanganak. Ito na, sabi niya doon, yung kabaliktaran nun, sabi niya, but since we left off, ibig sabihin, may panahon na hindi na sila sumamba sa Queen of Heaven. So, pero, parang naalala ko dati, ito lagi si Pastor Lito, lagi yung sinasabi ito kasi totoo din to. Mainig kayo Nagsabi sa dati nung di ako baptist, parang masaya buhay ko. Nung naging baptist ako, parang dumating lahat ng problema. Totoo ba yun? Sinong ganun dito? Taas kamay. Nagtataas ka. Sino ba?
Sino yung nag-baptize kayo tapos lalo dumating yung mga problema niyo? Wala? Naligtas kayo. Sino? Maraming persecution. Kung mapagpapala, okay din yun. Pero minsan, yun ang susubukan ka lalo. Wala dito? Ayaw nyo lang umamin. Prinsipyo ng Bible yan, tsaka sa diadem, huwag kayo, in kayo kung ganun kayo. Yun talaga yun. Kasi diba, sa classmate nyo yan, si Ray, na yun lang magtaas yan eh. Pinanindigan niya yung di ba? Yun yung tinuturo ng Bible talaga eh. Yun, si Alvin, may bida dun. Ginagawa nilang strawman, no? Hindi naman siya nagsabi lang nun eh. Okay na sana, hindi siya bumaliktad, no? Anyway, yun ang sabi nila, dati sumasamba ako, maayos ang buhay ko. Ngayon, nung huminto ako maglingkod sa Queen of Heaven, ang sabi, we have wanted all things, so all of a sudden, wala na, mahirap na ako. Kaya sabi nila, and we have been consumed by the sword. So, sinisipan nila. Nakita niyo ba yan? Kaya tayo nangyaring ganito kasi hindi na tayo sumamba kay Mary. Ano naman yan? Sa Diyos-Diyosa natin. Nakita niyo yung taliwas na kabaligtaran exactly na sinasabi sa salita ng Diyos. Yung mga ganyan. Kaya ang title natin is Superstitious Pagans to nire-relate niya yung parang ay, wala akong ngayong Pasko napakabait nga ako para matuwa sa akin Santa Claus. Mga ganun kalokohan ba? Natawa tayo dyan pero sila naman kita niyo hindi kayo na interview ni pag sa translasyon, di ba? Pakinggan nyo rin, kahit ayaw natin, yun talaga reality. Simula nung nagpanata ako, gumaling ako sa sakit, sa cancer, yung niloko mo. Baka either na-misdiagnose ko, baka sa talas nagpagaling yan, para lalo kang dyan. Diba kahit pinagaling ka kung sino kung malinaw sa Bible na mali ginagawa mo. Diba? Huwag mo i-justify yun. Hindi tayo maging superstitious. Kaya nang gagawin mo pag ikaw ay lingkod ng Diyos pag gano'n. Alam mo, kalokohan na pag ginanya mo na, lalong maasar yun. Hirap, no? Kaya pansin niyo pag nasa labas tayo, obviously dito, malaya tayo. Pag sa labas tayo, mabilisan niya, soul winning. Parang yung last time nga, hindi mo nakakita nun. Siyempre, hindi ko siya, hindi ko rin siya back out yung katotohanan, di ba? So, pero, nasubukan mong pa rin siya. Kahit medyo antagonizing na yung tono niya. May ganyan yan eh. So, alam na natin yun. So, ito, ang gagawin ni Jeremiah, tingnan natin. Back out ba si Jeremiah? Ay, hindi, okay lang pala yan si Queen of Heaven. Sige, sumamba lang kayo dyan. Tingnan natin. Then Jeremiah said unto all the people, sinabi nila, hindi sila susunod. At sinabi niya sa lahat ng lalaki at saka mga babae na naman, binanggit na naman. Alam niyo yung men, yung isang kasama na yung babae, di ba? Mga parang tao, di ba? Men. Pero again, binanggit yung women, and to all the people which have given them that answers. Yung mga sumagot ng mga to ganyan. The incense that you burned, the city of Judah and the city of Jerusalem, ye and your fathers and the kings, binanggit din niya ulit, no? Kala kanina, sige yung pala ginagawa niya, yung mga kasama niyo, Did not the Lord remember them and came it not into His mind? Di ba alam ng Diyos yun? So, kaso, iba yung judgment ng Diyos doon sa ginawa nila. Nakita niyo, pansinin yung sasabi nila kanina doon, parang inaalis na sa equation ng Diyos. Pansinin niyo yan. Ayun daw kasing barkada na natin ganun, sabi niya, huwag ko na ipasok yung Bible sa usapan, bakit ba? Bakit hindi? Tanong ko. Kaya minsan pag ginanong ko, huwag na muna yan, tayo. Ipasok pag inalis mo yung Bible at ang Panginoon sa usapan, talo ka na agad talaga. Amen. Yan talaga yun eh. Ba't mo ang tanong, bakit nila gustong alisin? Yun ang tanong. Ang dami yung Diyos dito. Depende, kung wala talagang kinalaman yung Diyos, di wag. Pero kung may kinalaman, hindi siya pwedeng mawala dito. Kaya binalik ng Diyos, ang Diyos, alam niya yan. Pero ano bang judgment niya dyan? So that the Lord could not longer bear. Nakita niyo, so hindi niya matagalan yan, yung ginagawa niyo. Hindi siya nagsasalita rin yung mga lingkod niya eh. Ang tagal po nun, kung alam niyo yung kwento nga, simula kay
may mga righteous king pa sila, di ba, Judah? So, ginaya nila, nakipagkaibigan pa doon sa Israel. So, tinagalan ng Diyos yun, pero yung sina Isaiah, nagwa-warning na yun. So, ang totoo pala, itong mga iniisip nila na dati naglilingkod kami kay Queen of Heaven, nasa imagination lang nila yun, na pinagpapala sila. And then, nung umalis sila doon, hindi, yung totoo, ang Diyos pala, matagal na nagtitimpi sa kanila. At kasamaan yun, linaw dyan idolatry, evil doings, because of the abominations that you have committed, therefore is your land. So, binalik nila yung kanina, ito yung totoo. Ito yung totoong kwento, hindi pinagsasabi nyo na imagination nyo, pinagpala kayo, naglingkod kayo sa Diyos-Diyosan. Hindi, ang totoo, nagtsatsaga lang ang Diyos sa inyo ng panahon na yun. Nahayaan kayo, parang pinapadama, kung alam mo yung sabihin nun. At nung ngayon, so, kaya kayo pinarusahan dahil kayo ay, yun, na-curse kayo. Dahil sa kalokohan, kasalanan nyo. Malinaw? Hindi kayo nakinig, hindi kayo lumakad sa kanyang kautusan, kaya nangyari. Yun ang totoo. Yun ang true story. So, huwag niyong palitan yung storya. Kasi kahit maniwala, kahit mga bata, minsan gagaling gumawa ng story eh. O ba't di mo natapos yung dapat mong gawin? Eh kasi po, ang daming alangaw eh. Hindi ako makapag-concentrate eh. Hindi mo amin tamad ka kasi anong ginawa mo, nanood ka ng ano-anong YouTube dyan. Ba't ka bumagsak? Eh kasi po, hindi pinaliwanag ng maayos ng eh. Lalo na, ba't di ka nag-solve winning? Hindi mo ba alam yan? Ay, hindi ako marunong yan eh. Sumama ka lang eh. Hindi naman kailangan lagi-lagi, pero matututo ka. Yun, saan nagkakaroon ng excuse? O sinama ko lang yan. Anyway, sinabi ni Jeremiah, say unto the people and all the women, hear the word of the Lord, all Judah. So, ulitin na naman niya. Makinig na kayo, ha? Ano sabi niya gano'n? So, tayo, pag nagkamali ka dati, at pinagbigyan ka naman, ngayon na, makinig ka na. Eh, di ba? Sabi niya, thus say the Lord of hosts, the God of Israel, saying, you and your wives. Banggit na yung babae. Di ba? Nasabihin ko na sa inyo agad yung kwento dito kasi nga, ang lalaki dapat ang matatag. So, papatupad mo, alamin mo muna, sinasabi ng Diyos din, patupad mo. Ngayon, pag mahina ka, papasok yung mga babae. Kasi again, ang babae po madaling matokso. Yung sabi ni Paul, yung sabi ng Bible. Meron ba kayong disagreement doon, ng babae? Hindi, magaling ako. Hindi ako sila lang. Pero in general nga po. Amen? So, kaya dito, sinisisa siyempre yung lalaki, pero sila rin yung naghina dito. And ye and your wives have both spoken with your mouths, fulfilled with your hands, saying, we will surely perform the vows that we have vowed. Sana sa Diyos eh. No? Tutupanin ko ang pinangako ko, kaso sa Queen of Heaven. Kasi matigas ang ulo. And to pour out drink offerings unto her, we will surely accomplish your vows and surely perform your vows. So, nakita niyo ba yung shift doon? Sabi niya, sinabi niyo yan sabi ni Jeremiah, talagang mangyayari yun. Gagawin niyo yan talaga, alam ko na. Feeling niyo, pero ang tanong, ano mangyayari sa inyo? Therefore, hear the word of the Lord. So, gustong-gusto niyong gawin yan. Nabi na nga mali. Ito na yung, ulitin na naman. Yung curse. Now, all you Judah will, behold, I have sworn in my great name, said the Lord, that my name shall be no more be named in the mouth of any man of Judah. Ano sabihin nun? Kasi ganito po yan yung iba, kahit yung mga ibang Kristiyano ngayon, may mga bansa po, napansin ko lang kasi may mga European nation na hindi nila matanggal sarili nila kasi mga flag pa lang nila, cost na eh. Alam niyo ba yan? So, isa meron sila nung may pagkakilanlan na, no? Pero pa sinasabi ng Diyos dito, pag sobrang tigas ng ulo nyo, hindi na ako papayag na tawagin na Kristiyano kayo. Kasi pag dumami na doon na ayaw na maniwala sa Diyos, no? Yung iba medyo mahina lang may mga, kunwari, anak ko to, sa anak niya to. Kunwari ako, medyo okay ako, Kristiyano. Pero yung anak ko, medyo pinalaylo ko. Hindi ko siya masyadong pinapagalitan, hindi ko masyadong nag-expect, hindi ko siya masyadong tinuturuan, kasi mahal ko siya, kung naman yan. Pero mali yun, di ba? Dapat tinuro ko rin exactly. Dapat mas matinding Kristiyano pa nga sa akin. Pero pag
nang hina ako, hinayaan ko lang siya gano'n. Lalo na yung anak niya. Ganun yung progression yan eh. So, bandang huli, yung anak na naman niya, Kristiyano ba tayo? Di ba pag Sunday, bakit parang tuwing Pasko lang tayo? Pasko talaga eh. No? Nag-church. Kristiyano. Ganyan po yung sobrang hina na. Pero pag lalong galit na ang Diyos doon, Kristiyano ba ako? Hindi ata. Eh pag halos ganun na kayo lahat, kapalitan niyo yung plug nyo, kaya dahil kahit yung plug nyo, may cross pa yan, aalisin nyo na yan. Kaya sabihin nila, ay wala yan, cultural symbol lang yan, mga ganun ngayon eh. Kristiyano ba kayo? Dati siguro, wala nang pakialam. So yun yung pinakamatinding judgment ng Diyos sa kanila. Nakakalimutan na nila. Ngayon, yung mga Hudyo ngayon, di ba? Laging nabanggit yan eh. Yung ba dyan, puro paggadgad din yung mga yun, the Lord. Bible. Pero, in reality, hindi na sila people of God. Okay? So, pwede mangyari sa atin yan. Kaya nga, pwede natin itong Diadem family. Tinag-ano nga tayo, no? Nag-meeting nga kami, no? Natawa lang din ako kasi may tinanong ako doon. Binabanata yung Calvinist. Kasi naalala ko, sinabi niya dati yung Ephesians 2:8 is yung regalo doon yung faith. Sinabi niya yon, hindi ko makakalimutan, kaya napa. Pero nung bandang huli, sabi niya, hindi na pala. Eh di tinanong ko ulit, so yun ba, yung regalo yung faith? Hindi, yung salve. Ayun, tama na. So nakakatuwa kahit na paano. Kasi minsan yung tiyong-tiyan, tsaka hindi naman paparebuke sa'yo ng diretso. Pero mayroong ano eh. Mag-i-firm ka lang. Hindi niya masasabi ko. Pero again, kung wala na, okay lang yun. Huwag natin baka ma-offend eh. Kakalat po yung heresy tsaka yung kasi panghihina. Meron tayong sample ngayon eh. May church sa Amerika na binabanatan. Alam mo ba dyan eh, yung Verity. Talagang grabe na, na-expose na ngayon yung mga kasalanan ng pastor, tsaka ng mga, pati member. Kasi ganyan yan eh. Alam nyo, pag wala na account, yung pastor nyo, parang, ano nyo na, parang Diyos nyo na. Nagkamali si pastor, okay lang yan. Pastor na, pag hindi nyo na, hindi ka malang nagtatanong, so ba't ganyan yan? Yung nangyari sa kanila, nagkadamay-damay, ngayon, nasa whole church, para na silang mga, curse, no? Inusumpa na sila. Nakakahiya na sila. Ang ganda pa naman nung dati nilang patotoo. Ganun ang mangyayari basically. Kahit kanino. May sa pamilya nyo, sa bansa nyo, medyo malawak na yun, no? Pero yun ang prinsipyo. Kaya yun, so sa galit ng Diyos, hindi na sila tatawagin sa pangalan ng Diyos. Di ba? And dito pa, as the Lord liveth. Dati ganyan po yung mga yan. Napansinin niyo yung from, di ba, sina Abraham, sina mga madas, si Jacob. As the Lord liveth. Parang sumusumpa yan. Sigurado to, sa pangalan ng Diyos. Ganyan-ganyan pa yan eh. Bandang huli, pag ayaw mo nang banggitin yung pangalan ng Diyos. Ganun yan. Lalo pag nag-backslide ka na, tuloy-tuloy. So, sinong talo ngayon? Tuloy natin. Behold, I will watch over them. Ayun naman pala eh. Oh. Papanoorin naman pala sila ng Diyos. Ano yung watch over? Yung, parang kang ano. Ano yung Tagalog yun? Sinusubaybayan ka o susubaybayan ka naman ng Diyos pala eh. Kaso for evil. Diba, pag mahal mo sa tao natin, ayaw kong mapahamak ko Stephen, susundan ko, baka madapa to. Pag madadapa, nasasabihan ko, hoy! Diba? Pag mahal mo. Ito baliktad. Parang gusto niya siguraduhin ng Diyos na makapahamak sila. Nakita niyo yan? Ganun exactly mangyayari sa kanila eh. And not for good, and all the men of Judah that are in the land of Egypt shall be consumed. Okay na, sinasabi dyan, all. Kasi halos eh. Pero mamaya sabihin may remnant na naman. No? So halos lahat yan. Nakatakas na nga sila, pinagbigyan na sila. Kaya sila ay consume the sword, mamamatay basically, until there be an end of them. Yet, a small number shall escape by the sword. So yun. So may makakabalik. And all the remnant of Judah that are gonna be so shorter shall know whose words. Ito na yung pinaka-ano natin. Sa pag ikaw po nasa edad na namin, so ako naalala ko yung mga kaibigan ko, ito sinabi ko dati sa kanila.
Okay? Ito yung dapat natin gawin sa palagay ko. Okay? Ako din mismo, may mga nagsabi sa akin, ito yung dapat. So, pinag-iisipan natin yan, di ba? So, either magpunta sa church, ito yung gawin mo, ito yung wag mong gawin. Naalala natin yan eh. Lalo na pag nakita natin yung tao. Sa Facebook, pag nakikita mo yung mga kilala mo dyan eh, di ba? So, kaya pag nabanggit ko sa inyo yung kahit yung mga ginagawa natin dyan, pag nagkita-kita, reunion, di ba? Kaya nabanggit ko sa inyo yung merong kasi doon, yung makulit yun eh. Nagyayabang, pero ayaw namang ipa-obvious na nagyayabang, pero yun pa rin eh. Ganyan po yan. Yung mga reunion. So bakit? Kasi nga, nagkakaalaman ba yung mga choices mo sa buhay mo? Parang gusto lang, ito tama yung ginawa ko, yan. Ngayon, sana ba yung mga ideology na meron dyan? Katulad nga nun, kahit makulit kami nung high school, makita nyo naman, contractor ako ngayon. Kasi sabi niya ganun eh. Pero syempre, di mo malaman kung gaano ka katinong contractor, di ba? Hindi na mag-uusapan yun eh. Display ng mga sasakyan doon, yan, ano naman yan. Yung mga teacher doon, syempre, hindi naman tinatanong yung mga ganung bagay. Tayo lang naman ang particular sa ganyan eh. Nakikinig ba kayo? So ngayon, sa dami na ideologies, conflicting ideas, okay? Iba puro academics, iba naman palandian lang, okay na, may mga ganun eh. Kamala Harris, ganun ang kwento niyan. Lumandi lang, bayarang babae, bandang huli, munti ka pa maging presidente. Ayan, ganyan lang eh, ideology yan. Maalala niyo si Isko ba yun? Yorme. Diba, nakwento ko na yan, kwento ko ulit, baka nakakalimutan nyo. Eh, wala lang, may nag-share lang sa Facebook, kasi may time naman ako. Sabi na, nakakabilib talaga si Yorme. Pakinggan mo, saglit lang naman eh. Kala ko naman may mga word of wisdom. Alay mo, kahit autista, baka, di ba? Pinakinggan ko, mandang huli, nagmamalaki pa siya ng kalokohang pinagsasabi. Ako dati, mayaman lang ako, pero inakilala akong ganyan tao. At basically, parang sinasabi niya kabastusan niya, parang gano'n. Eh, nagmalaki pa. So, para sa kanila, ideology nila, yun ang tama kasi nangyari na, naging successful sila sa ganong style eh. Nakuha niya yung sasabi ko sa ideologies, ito yung paniniwala mo, ito yung finish mo, ito yung ginawa mo sa buhay mo. Pero ang tanong, sino yung magiging successful na totoo? Kasi nga po, even success, minsan mailap ang ibig sabihin yan eh. Define success. May kotse ako. At si Diskaya, ang daming kotse. Oh. Ang laki ng bahay ko. Si Bill Gates, ang dami yung bahay eh. Oh, success ba yun? Kung di mo ma-define ng success, paano mo magkakaroon ka ng success na yun? Kaya ngayon, ang pinagbabangga natin dito, yung sinabi ng Diyos at sinabi ng ibang tao. Sasamba kami kay ganyan. Ito mga yan, malaki ang mga yan eh. Yung iglesia ni Maran, napakayabang, alam mo agad kulto eh. Tapos papatulan din naman ng ano. Paano baptist naman, huwag nang pumatol ng gano'n. Eh iba, nakikipatol din eh. Kaya asal na asal ako dyan, pag nakikipabaptist din eh. Hindi tayo gano'n. So kaya mo sila magyabang, nalalaman yung ano nila, yung pinagmamalaki sa buhay. Eh, sa palagay nyo, ginagawa nyo sa likod ng sins. Nakuha nyo ba siya sabi ko? So, meron silang doktrina, kung ano yung pinagkakatiwalaan nila. Kasi naman, yun, naalala ko na naman yung aking office mate. Uy, sama na kayo dito, Catholic yun. Siya mismo nagsabi, nakwento ko na ba sa inyo yun? Eh, bakit ka ba magko-couples for Christ? Parang ganun. O, syempre, mas lalabas sa bibig mo yan. Actually, connection to, connection. Eh, yun naman pala eh. Alam ko na rin yun. Ganun yung iglesia ni Manalo. Iglesia na kung ano, sino man yan. So, pag ikaw mahina-hina ka, nadali ka na rin. Hindi mo manalalaman na yun na pala yun. Pagsubok sa'yo. Kinagat mo pa. Yun. So, kaya anong pinaka-lesson dito? Ang sinong tatayo yung salita, yung sinabi. Imagine nyo na lahat ng iniisip nyo ngayon. Sunday, ayoko magtapat sa Diyos, konti-konti lang, di naman nila alam eh. Kasi ang ideology mo, pareho lang yan eh. Ano ang ideology mo? Ano ang ideology ng mga backslider? Okay lang yun. Wala na, hindi mo kailangan ganyan, tapat masyado. Yung mga hindi soul winner, anong ideology niya? Okay na, ligtas na ako eh.
At least langit na ako. Na hindi niya alam, iba-iba tayo ng reward. Ano pa ideology natin? Isa ba naman? Ha? Iisa rin lang daw. Isa lang naman talaga langit, kaso iba-ibang reward. Ano pa? Iba, kinakabahan din ako minsan sa mga solve ng paramihan masyado. Kinakabahan din ako dun eh. Kasi may narinig ako niya na yung church sila supposedly okay doon, pero napaka-sloppy. Kaya lagi kong binidiin sa inyo, wala akong pakialam sa numero minsan. Maganda yan, pero siguro yun yung totoo yun. Kasi anong mukhang ihaharap natin pag sabi, di ba sinara mo ako? Naintindihan mo ba? Hindi. Kaya kung talagang fault nila dahil yung anong pinaggagawa nila after that, pero maalala na yun, makikita ko sa mga kahit sa inyo, di ba? Pag pinaalala, ay opo, iba, pag ni-review mo ng after ilang ay naalala ko na po, ganun. At least, wala kang utang sa kanya, wala kang utang sa Diyos, kahit sulat mo yan. 5,000 salvation. Walang masasabi sa yung tao. Okay? So, ba tayo napunta doon? Yung ideologies. So, tapusin natin dito. And this shall be a sign unto you, inulit lang niya, that I will punish you this place, and may know, that ye may know that my word shall surely stand. Itong anak ko po si Sana, bata pa yan, pero ramdam niya na minsan sinasabi yan, pag matigas ang ulo minsan. Kahit malabo pa magsalita yan, isa sa mga bagay na intindihan niya, ang tawag niya, sinasabi niya ba? Pag gusto niya siya yung masusunod, sabi niya, I win, I win. Kasi ako yung nasunod, yes! Eh, siyempre, alam ko rin yun, hindi dapat eh. Kasi, pinapalo mo. Sinong panalo? Sinong win? Tatay win. Kaya gano'n ngayon ang Diyos kasi, may tayo, hanggat kaya natin, di ba? Alam mo ang kalooban ng Diyos, ipapangaral, at kung may control ka dyan, anak mo yan, or member mo yan, pakita mo na ito yung mga mangyayari talaga. Ito yung sinabi ng Diyos, ito yung ibig sabihin yan. Kahit ako basta kunwari, sabi ito, bawal kayo tumaya sa loto, kunwari gano'n. Eh, pastor, paano pag yumaman ako? Sige, sige, pastor, sige. Ganyan yan eh. Ay, lalamunin mo yung sinabi mo, pastor. Sinong sige, lamon kung lamon. Sino sa palagay mo? Ito niyo ba yan? Kaya kunwari, mga kabataan dito, kunwari, si Julia, kunwari, mag-aasawa ng iglesia ni Manalo. Kunwari lang ha. Basta kaya ko itong akayin sa baptist. Sinabi ng huwag eh. Hindi, basta alam ko talaga eh. Alam ko eh, ramdam ko eh. Kaya ko to. Magaling ako eh. Magkakaalaman bandang huli. Amen? So pag nagkataon na dumating na yung punishment, doon mo malala, gusto mo ba't di ka na lang magtiwala, di ba? Yan isa sa mga mensahe dito. Sinasabi yun, magkakaalaman bandang uli. Ang tanong, gusto mo bang masaktan bago ka makinig? Tapusin ko na lang, thus say the Lord, behold, I will... Basically, yung sabi niya eh. So, nandun sila sa Egypt ngayon, protektado na to, hindi basta-basta mapasok to. Pero sinasabi ng Diyos, papasukin ko yan. Ng kalaban nyo, papahama kayo dyan, katulad ng ginawa ko si Tikaya, alam pa nila sa memory nila eh. Nung una, di ba, tigas din ang ulo si Tikaya, naalala nyo ba? Ilang chapter pa lang yun eh. Sabi si Tikaya, hindi mangyayari yun. Nangyari na, o ano ngayon. Lahat natuto na tayo, kahit gaano kalakas yan, sa palagay mo. Kahit itong Iran, parang sinasabi nila, hindi mangyayari ito. Kasi maraming pwede mangyari pag nangyari nga. Paano? Diba? Di ako magkakasakit kahit uminom ako ng uminom. Kahit magpuyat ako, di ako mag-aral. Diba? Yung mga ibon nga, hindi pinapabayaan ng Diyos eh. Hindi kung gagamitin mo, baliktad yung analogy mo. Yung hindi niya pinapabayaan ng Diyos, pero pwede ka pa rin parusahan ng Diyos to the point. Parang yung prodigal son, di ba? Gusto mo maging prodigal son, sobrang gutom niya. Hindi niya mo siya matay eh, pero naranasan sobrang gutom, nakakaawa, nakakahiya siya. Gusto mong umabot ka pa sa ganun? Yeah, so binanggit lang dito, yung Nebuchadnezzar na yan, gusto kang patayin, napatay siya. So kayo ngayon, mga natira, anong gagawin nyo? Mabalik tayo din sa mga ideology. Pasok na natin medyo mga advanced, kahit mga pastor na to, mga pastor na.
Magiging ka na sa kanila, medyo bumack out yung isa. Di okay. Okay na ako dun. Di ko na, oh, pastor, sinabi, hindi ko na ginanon. Okay na yun. Man, sinigurado ko ba, ito yung paniniwala ko, okay na yun. Natuwa na lang ako. Ngayon, bakit ko nasabi yun? Yun nga, minsan kasi, may mga pag-advance na, kunwari yan, may tinuro kang mali. Iba naman, ganito, kunwari, salamat nga, kaya may soul winning tayo bukas eh. Seminar na naman. Kasi I believe, itong sinabas to Jun, na ano siya, na-challenge siya. Hindi ko pwedeng ano yan eh. Minsan pwedeng, hindi kaya ko naman, ako na lang magtuturo. Okay din. Ano mangyayari? Yung tanong. Di ba? Kung hindi ka na, kumbaga, medyo mahaba yung, mababaw yung foundation mo, at meron namang ibang way, di ba? Kakatulungan. Yan, yung idea, kaya ko yan. Hindi naman. So, gusto ko sabihin dito, bandang huli, pag lumalim ka talaga, alamin mo yung sinabi talaga ng Diyos. Kasi kahit pa andito ka, ito, huwag mo ikukumpara yung sarili mo sa mga kulto. Ikaw, dalawang Pastor Baptist. Ito, mas tama to. Ito, parang mas mali ka ng konti. Subukan mo rin, diba? Mag-advance. Lahat ng pwede mong gawin. Huwag mo pala yung mga kulto nga, ganyan eh. Ano mo pa yung sarili mo doon? Kasi ganyan po yung sa mga usapang ganyan. Pasok na tayo sa His Word shall stand. No? Kasi po ganito yung iba. Meron po akong kilala na, nabanggit ko na nga sa inyo eh. Pastor na siya matagal na. Pero ibang bagay sa Bible, sabi niya, ay hindi ko na linya yan eh. Ay di ba yun? Ay hindi masyadong importante. Pero kung kaya mo pa eh. Ito nga, kaya nga pinag-uusapan natin eh. Alam niyo, pag may mga bagay na pinag-uusapan, mas mabilis advancement. Hindi, naalala niyo aking testimony dyan. Nung Catholic nga ako dati, di ba? Sa isip-isip ko nun, naisip ko, kaya ko bang intindihin to? Napakahaba na history na pala to. Nagtatalo na nung pisa pa yung mga yan. Kaya ko bang malaman ngayon yung ano yung talagang tama? Sino ba ako? Eh, wala, ang bagal pa nga na internet nun eh. At kahit marami internet, ano meron ngayon, kahit sa Facebook, andyan lahat ng information, makabasa mo ba lahat? Hindi mo kaya eh, tas ang dami rin panloloko. No. So, paano nga tayo mag-advance? Siguraduhin mo ano yung sinabi talaga ng Diyos. Exactly. Hindi nyo ba? At hindi lang basta, ay may Bible, binasa. Anong Bible? Diba? Kasi pag mali yung binasa mo, bigyan ka ng another example kasi ito, idolatry pinag-usapan natin eh. Ano yung madalas ang pantapat ng Catholic sa atin? Hindi naman kami sumasamba dyan eh. Hindi naman idol to kasi yung idol, mga ano yun, mga kalabaw, mga ano. Ito hindi, si Jesus talaga to, long hair. At tsaka lahat ng pattern ng ginagawa sa mga hayop sa Diyos-Diyosan. Hindi rin kaya si Diana, ano, hayop ba yun? Diyos-Diyosan din yun eh, Diana. Actually, inano rin si Mary dyan. Kung alam niyo yun. Alam ko kasi makilala kong Diana eh. Tingnan mo yan. Queen of Heaven din yan. So kung sabi nga nila, if it walks like a duck, it walks like a duck, it walks like a duck, it is a duck. Hindi pwede sabihin, hindi naman yun eh. Ganon din ang style ng Calvinist. Anong turo ng Calvinist? Ang Diyos na namili sa impyerno, sa langit. Ibig sabihin mo, ang Diyos pinili pala yung pupunta sa impyerno, hindi sinabi ko. Sabi ko, yung Diyos pinili yung pupunta sa langit. Eh, sino yung pupunta sa impyerno? Sino namili pupunta sa impyerno? Hindi, double predestination na tawag nila doon. So, sinasabi na, hindi yung turo namin, pero actually yun din. So, ba't ka sinasabi ito? Kasi nga, pag hindi ka, ang source mo ay salita ng Diyos na actual, madali kang maloko. Kasi yung mga nanloloko, may Bible din, mayroong pastor din, church din. Eh, nakontento ka na, hindi ko na linya yun. Sabi ni isang pastor naman, Revelation, ang hirap intindihin yan eh. Sino nagsabi sa'yo? Yung mga libro. O kaya may mga seminar din yan. O, gado tayo, sasabihin ko lahat sa inyo, interpret ko pa sa inyo. Sinabi na nga dun eh. Binabasa yung Bible niya, mahirap ba intindihan? In a way, hindi rin. So ano ka mag-English-Tagalog? May English-Tagalog naman ang Revelation eh. So anong gusto kong sabihin? Pag may mga conflicting ideas, alamin mo ano yung sinabi ng Diyos. Kasi
Ang salita ng Diyos ang tatayo, bandang huli. Yun talaga. Eh, yung mga bakla, ito na naman, may nakita ko sa feed ko, pare. Kausap dating bakla. Ewan ko, bakla o dati. Hindi ko na kinakinggan, pero yung ganun katanggap-tanggap yung bakla. So, sinong pari yun. Oh, sinong di makikinig doon? Tayo, di ba? Pero, di ba makikinig doon? Hindi, feeling ko kasi hindi naman nila kasalanan yun nasabi doon Ano sabi ng Bible? Diba? Kahit mga pastor to Oh. May pag-asa pa yan kasi pinanganak na silang ganyan Sandali, kung ganun, kung pinanganak sila ng Diyos ng gano'n, ibig sabihin, nilikha sila ng Diyos ng baklang pala, hindi rin kasalanan yun. Kasi kasalanan ng Diyos yun, ba't sila ginawang gano'n? Nakakasunod pa ba kayo? So ngayon, paano natin malalaman totoo? Kasi sabi ni ganyan. Balik ka sa Bible. Balik tayo sa feminist pala. Ba't ang kinalaman feminist dito? Pansinin nyo, bakit binabanggit yung mga wives? Kasi yung lalaki, sunod-sunuran na lang. Uso ngayon yan, maniwala kayo. May mga nagtuturo ng Bible, tapos sinabi yung malinaw sa Bible, sinong boss sa bahay? Siyempre yung lalaki, pero dinadagdagan. Sila mismo yung kukontra sa malinaw na sinabi ng Bible kasi naman dati pa yan Bakit walang pastora? Dapat meron din pantay-pantay tayo. Pamilyar ba? Makikinig nyo yan. So pag nakinig nyo, sa kumpanya nyo, sa kung saan kaibigan nyo, balik kayo dito sa pinag-aaral natin ngayon. Bakit napahamak tong mga to? Una, idolater sila, mga feminist pa, superstitious pa. Ay, naalala ko, ganyan. Sinabi ng Bible mali. Pag sinabi ng Bible tama. Yun ang pinaka natin. Hindi tayo malito. Amen? Title natin, My Word Shall Surely Stand. So maraming lugar na nakita ko sa Bible yan, pero dito yung talagang ganito yung forma. Ayun ang title natin ngayon Kung sakaling nagdududa ako, totoo ba yun? Tagal naman ng end times. Bakit yung magnanakaw? Hindi naman nakakukulong. Ka magduda sa salita ng Diyos. Amen? Siguradong siya yung tatayo bandang huli. Amen? Kaya basahin natin. Di ba? Kasi ang sarap panindigan niya kung alam mo. Paano kung nakasandig ka lang sinabi ni Pastor Ace? Paano kung di ko rin alam? Paano kung ako magkamali? Dati ka mismo, sipagan ka ngayon. Sipagin ka na ganda. Ang tindi pala nitong Bible, laging totoo, hindi nagkakamali. Yun ang gusto kong nasa utak ko lagi, dapat. Mga prinsipyo, even mga maliliit na detalye. Kung paano dinidescribe ng salita ng Diyos, ikaw, ang ibang tao, ang panahon natin, andyan na sa Bible yan. Ang title natin, My Word Shall Surely Stand. Salita ng Diyos. Pag may sinabi siya, parang kala mo hindi mangyayari yan. Sinabi ng Diyos, mangyayari yun. Kaya again, pasok na soul winning yan Sa totoo lang. Anong pagkakaiba ko kunwari sa bagong di ba? Naniniwala ako sa Diyos. Sa sinabi ng Bible. Naniniwala sa Diyos, pero yung detalye, na-practice mo ba yan? Ginawa mo ba yan every week? Di ba? Hinarap mo ba yung tao na naniniwala ka talaga sa salita ng Diyos? Kasi yan paano mo naman sigurado pag nakamit kayo ng gano'n? Ako, ewan ko sa'yo ang gagawin mo doon. Matanda ako sa'yo. Paano mo na sigurado yun? Ang gagawin mo? Sabi ng Bible sinabi lang. Kaya siguraduhin mo, nagtitiwala ka sa salita ng Diyos. Paano nga? Paano malalaman? Paano ka ba nagtitiwala sa isang tao? Itong tatalong to. Okay, tinanong ko, ganito ba yan? Ganito. So, survey mo sa utak na yan Itong si Stephen, sa 10 sinabi niya, 2 mali. Okay? Ito, sa 10 sinabi niya, 3 mali. Ito, sa 10 sinabi niya, 1 mali. Joke lang yun. Hindi nakits. So, kanina ako magtitiwala. Di ba? Wala nang perfecto di ba? Pero ito, mas madalas tama
ganun din sa Bible. Ganun sa mga denomination. Ganun din basically kahit pastor to, pastor 1, pastor 2, pastor 3. Lahat baptist. So, kanina magtitiwala. Ganun din. Ito, 10. 2 sa 10. Ganun lang kasimple yan. Amen? Eh, salita ng Diyos. Laging tama. Hindi mo babasahin at tamarin ka pa. Ewan ko sa'yo. Okay, so let's pray. Lord, salamat sa inyong salita, Panginoon. Nakita namin ang patapatan ni Jeremiah muli. Kahit ito nasa huling bahagi na, mga bagay na paulit-ulit, Panginoon, doon pa rin tiwala niya sa inyo, sa kanyang panawagan, ginawa niya pa rin. I believe, Panginoon, may mga matitira pa rin dito. Napakakonti nga lang. But nawa, bilang mga lingkod niyo, Lord, nagtiwala kami sa inyo, Lord. Marami pa kami gagawin. Mga bagay lalo na may katiwala niyo sa amin, soul winning, teaching, Panginoon, discipleship, preaching, Panginoon. I pray, supportahan namin ang inyong salita, gawain niyo, Lord. Nagtiwala kami dahil nalalaman namin, tulad ng dineclare niyo dito, Lord, ang inyong salita ay siguradong tatayo, Panginoon. Ito yung totoo, ito yung lulutang na tama, makapahiya lahat ng mag-against sa inyo, Panginoon. And therefore, pag kami nasa tabi nyo, sa likod nyo, Panginoon, ganun din mangyayari. Kami po ay may tataas dahil sumunod kami sa inyo at tiwala. Okay lang po, Lord. Tabahin ng bawat isa sa mga plano bukas. Panginoon, ingatan ng bawat isa. Bigyan ng katagumpayan ng program bukas. Hindi bad lang ang Panginoon yung gusto mong pagpalain. Ngayon, natin. In Jesus' name we pray. Amen.